And now, let's meet our principal sponsors. And now let's have our secondary sponsors. Tatakpan ng nagpipicture. Kay Florante, importante. Hindi ako makapag-live, hinaharangan ng ano. Sige, okay lang. And at this point of time, please give them a big round of applause to our kids entourage. Ayun na, mga bata.
big round of applause to the loving parents of the bride. Ladies and gentlemen, please all rise. Magsitayo po ang lahat as we truly and officially welcome our bride. Ladies and gentlemen, I am incredibly proud to present to you our bride in the world and the whole wide universe today. Please give a big round of applause. Our bride, Miss Paula Joy F. Legaspi. A big round of applause coming from all of you. Hello? Wala akong kausap, pwede na umuwi. Hello? Hi? Hello. Tayo po ay nagkakatipon sa lugar na ito, sa harapan ng Diyos at ng kapulungan ito, upang saksihan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ng mga minamahal natin si Wendell at si Pau sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay tinakda at tinatag ng Diyos na siyang lumikha ng lalaki at babae. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos. Sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan at ito ay dapat igalang. Sa pamamagitan ng mga apostol ni Jesus, ay itinuro niya sa mga nagsisipasok sa ugnayang ito, nagpataguyod ng pagmamahalan, pag-iibigan, magdalahan ng mga karamdaman, ng mga kahinaan sa isa't isa, mag-aliwan sa panahon ng kapighatian, kagalingan at pagkakasakit, katapatan at kasipagan, upang mapagdaan sila sa isa't isa sa kanilang sambahayan. Manalangin at magpasigla sa isa't isa sa bagay na nauukol sa Diyos. Ang magkasamang mabuhay bilang tagapagmana ng biyaya ng buhay. Sino po ang nagbibigay pahintulot at pagpapala kay Pau upang makipag-isang dibdib kay Wendell? Bigyan ng microphone sa mama. Kami po. Kung ganoon, hilingin po natin ang basbas po ng Diyos sa ating gawain ito sa pamantay ng manalangin. Hiling po namin ang basbas ng Diyos na banal, dakilat Ama namin. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito
Araw na may tuturing po namin espesyal na araw para kay Wendell at Pau na nagpasyang pakasal at tanggapin ang basbas ng banal na matrimonyo. Samahan po ninyo kami hanggang sa katapusan ng banal na gawain ito at ito'y pinagkakatiwala po namin sa inyo. Maraming salamat po sa magandang panahon. Ito'y dinadalangin po namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na pong umupo ang kapulungan. Wait lang. Wendell, tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Opo. Pau, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Opo. Sa inyong pagpapahayag ng inyong pananampalataya ay pinababatid ninyo sa lahat na si Jesucristo ang inyong Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Habang binabasa ko ang Efeso Kabanata 5, talatang 21 hanggang 33, nais kong inyong pakinggan at unawaing mabuti ang bawat salita na pararangalan ng banal na Espiritu kung ating gagawin ng may pananampalataya. Ang tingin ng mundo sa kasal ay isang legal na kontrata lamang. Subalit ito ay isang spiritual na kontrata. Kapag ang salita ng pananampalataya ay napagkasunduan ng dalawang mananampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos at isang himala ang nagaganap kung kanilang ipasasailalim ito sa kanyang kapangyarihan. Ang parangalan at paparangalan ng Diyos ang kanilang pananampalataya at gagawin silang isa. Makinig kayo mabuti sa salitang ito. Pero 5, Hindi kaya ng ano Banata tayo. 21, Pinuputol nila. hanggang talatang 33. Kasi yung internet. Masakop kayo sa isa't isa, Signal. tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Nirecord ko na. 22. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa tulad ng pagpapasakop ninyo kay Kristo. 23. Sapagkat ang mga lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan sa kanyang katawan at tagapagligtas Anak mo. nito. 24. Kung papaanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babaeng dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito. 26. Upang ang simbahan italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. 27. Ginawa niya ito upang may harap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, walang anumang dungis at kulubot. 28. Dapat mahalin ng lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki, nagmamahal sa kanyang asawa, ay nagmamahal sa kanyang sarili. 29. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, pagkos ito'y pinakakain, inaalagaan, gaya ng ginawa ni Kristo sa kanyang simbahan. 30. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan, ang simbahan.
Dahil dito'y 31, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag dito, ang kaugnayan ni Kristo sa kanyang simbahan ang tinutukoy ko. Uling talata, 33, subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Magpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Dito po nakapaloob mula sa talatang 21 hanggang 33, yung susi ng matibay, matatag, malakas na pagsasama ng mag-asawa. Sa simula pa na sabi, magpasakop sa kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. So ibig sabihin pala, hindi po si Wendell ang padre, ang haligi ng tahanan, hindi na siya makikinig sa anumang sugestyon ng ina ng tahanan. Dapat, sabi, kapwa pagpapasakop, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. So hindi na kinakailangan malalim pagpapaliwanag, mutual submission, kapwa pagpapasakop. At halimbawang dumating kayo sa punto na meron kayong pagdidesisyonan, ng masusing pagdidesisyonan. So kung halimbawa may anak na kayo, yung tamang sapat na gulang, pwede niyo siyang isama sa paggawa ng pagpapasya. Kasi mas maraming kaisipan, mas maganda ang kalalabasan. Amen. Okay. So bukod pa sa mutual submission, pagpapasakop, yung napakahalaga ng komunikasyon. Meron po ba dito mag-asawa nakatira sa isang bahay pero walang ibigan, lagpasan lang? Nangyayari po ito sa totoong buhay. May mga ganung mag-asawa, pag nagkaroon ng alitan, may walang batian. Kaya kumain ka mag-isa mo. So hindi po dapat. Napakahalaga po ng komunikasyon, lagi nag-uusap. Sumunod po, makikita natin dito yung tinatawag na openness, transparency, walang inililihim. Halimbawa si Wendell, nakapasok sa opisina, meron isang sekretaryang crush na crush siya. Dapat ipukwento niya ito kay Pao para magkaroon ng dahilan si Pao na ipanalangin na inilayo ng Diyos sa tukso ng kanyang asawa. Okay po ba yun? Mga lalaki, baka may nagka-crush na sa inyong ka-opisina ninyo, tapos inililihim niyo pa. Dapat ibunyag po ninyo. Kasi ito yung kaparaanan ng demonyo para makakilos sa buhay ng tao. So dapat ilantad yung ginagawa niya. So napakalaga ng submission, mutual submission, communication, and then yung openness, transparency, walang paglilihim. Of course, susunod yung your love for each other. Wendell, kung paano mo sinuyo si Pao hanggang mapasagot mo siya, hanggang tumugon na pakasal sa iyo, dapat hindi magbabago yun. Nakalimutan ko yung panunuyo mo sa kanyang mga magulang, hindi magbabago. Pag-ibig ang susi ng lahat. Sumunod ay yung provision, pagtutustos ng pangangailangan bawat ng isa pamilya. yan, nata. At bilang head of the Baka may family, palaro. it is you who will provide the needs of the family. Minsan. Minsan yun, ipin. Hindi dahil sa ano, ipin. At pinakahuli, last but not least, pinakamahalaga sa lahat para magkaroon ngayon ng matatag, matibay, malakas na pagsasama. Dahil ilagay si Kristo sa sentro ng inyong relasyon. Sentro ng inyong relasyon. Kami mag-asawa, nang kami ikasal, dahil yung misis ko kayo. Ayan. Dati ko po yung girlfriend. Ngayon asawa ko na. Alam niyo po, pagitan po namin ay 9 na taon. Nung ikasal kami, magsama kami, doon namin nakilala ang isa't isa. May mga pagkakataon na gusto kong siya'y pumantay sa akin.
Kasi ako ay 36 years old na nung ikasal. Sabi ko, siya naman ay 27. Sabi ko, pan pumantay kasi gusto ko pumantay siya sa akin na maging 36 years old ang asal. Nahirapan po siya. Ako naman, pinilit niya maging 27 years old, nahirapan din naman ako. Nanalangin po kami sa Diyos. Alam niyo po, nagbigay ng kapahayagan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, meet halfway. Bumaba ka ng kalahati, tumaas siya ng kalahati. At yung ginagawa po namin hanggang ngayon, bagaman meron po kaming alitan, buo pa rin, nananatiling matatag, malakas, at matibay ang pagsasama po namin dahil inilagay po namin si Kristo sa sentro ng aming pong relasyon. Napakalaga po niya. Okay. Magbabahagi din ako ng ilang kadahilanan bakit nagkakaroon ng paghihiwalay ang mag-asawa para maiwasan. Unang-una po rito is yung financial issues, financial problem. Kapag ang husband hindi nakapag-provide, nakapagtustos ng pangangailangan ng mag-asawa, ito ang nagiging isang umpisa, mitsa ng paghihiwalay. So, financial issues. Pangalawa, yung improper relationship to the in-laws. Hindi magandang ugnayan sa mga in-laws. Halimbawa lang po ito, hindi ko naman sinasabi mangyari yun. And then, yung pananuyo mo kay Pao, pagbibigay galang mo sa kanyang mga parents, mga kapatid niya, mga kamag-anak, hindi mawawala. So, isa ito na nagiging mitsa ng paghihiwalay. Pag hindi maayos ang relasyon, ganun din si Pao sa mga magulang, kamag-anak ni Wendell. So, pakatatandaan yun. Ano ba? Yung emphasis of spiritual issues. Kaya kailangan yung pag nagpakasal kayo, pareho kayo ng paniniwala. Hindi pwedeng magpakasal ang isang iba ang paniniwala, sa ibang paniniwala lagi nagsasalungatan niya. So kaya sabi ko, kaya nung mag-umpisa pa tayo, sabi ko, tinanggapin lang si Jesus bilang Panginoon ninyo tagapagligtas. Pareho kayo tumugon ng oo. So iisang pa rin ang palataya. Ang common denominator ng inyong relasyon, walang iba kundi si Jesus. At pinakahuli, yung physical relationship. May mga pagkakataon na mangungulbit si Wendell, ipagod si Pao, isisi ko ni Pao ngayon. Yan minsan. Kaya minsan mga lalaki naghahanap sa kalinga ng ibang babae. Pagka kumulbit kasi, siko ang kasagutan ng babae na waywag. Kaya binigay ng Panginoon ang sexual relationship para sa ikaliligaya. Hindi po ito masama, lalo na within the bound of marriage. Talagang ang Panginoon na siyang may akda ng sexuality. Okay? Ayan, sa pagkakataon ito, bibigyan po natin ng pagkakataon si Wendell at saka si Pao na bigyan ng parangal at pasasalamat ang kanilang mga magulang, sorry. Sino mauna? Ladies first, gentlemen. Okay. Sige, pakinggan po natin si Pao. Kanyang pasasalamat sa kanyang mga magulang. Salamat. Sorry kung hindi ko magawa yung gusto niyo para sa akin. Pero alam ko naman nasa mabuti ako, nasa maayos. Ayun lang, maraming salamat po sa lahat. Makati.
thank you sa lahat ng mga gawa niyo sa akin. Sa mga nagpapay niyo sa akin. Thank you sa lahat. Palapakan po natin yung dito. Parang minadali ah. Iyak na ako. Ako rin mababa ang luha. Babaw ang luha ko. Mababa rin ako. Mamas girl ako eh. Okay, pakinggan natin si Paule sa pagkakaroon niya ng munting alaala. Pasasalamat sa kanya ng kamagulan. Today, gusto kong ibigay para magamit mo. And alam ko ngayon ko lang naman kayo nabibigyan sa haba rin ng panahon na hindi ako nag-stay sa bahay. Maraming salamat sa lahat. Alam niyo naman, sa may pagkakanuwaan kayo, nandiyan pa rin kayo. Maraming salamat. Palakpakan po natin si Pao. Pakinggan naman natin si Wendell. Ang regalo ko sa iyo ay simbolo ng mahabang pagkalak. Bakit siya ang maglalakpan? Okay. So, tinatawagan ko po both parents. Pwede po bang tumayo kayo at itakip kayo po? Bali pa muna, papanalangin kayo. Unang papanalangin kayo ni Brother Norman. Sasangayunan ko na. Mag-release ng blessing ko. Iunad po natin yung kanang kamay po natin sa kanila. I-lay hands lang po natin itong mag-asawa. God, thank you God sa presensya mo sa araw na ito, Panginoon, sa pag-ingat sa mga bisita ng anak ko na nakarating sa lugar na ito. Kaya panalangin ko rin po si Wendell at si Pao, Panginoon, na unahin ka po nila, maging sentro ka po ng kanilang buhay, para anumang problema na kakarapin ng mag-asawang ito ay kakayanin nila. At lahat po, Panginoon, ng pagpapala ay ibuhos nyo sa mag-asawang ito. And protections, God, kayo po ang bigay sa mag-asawang ito. God, kayo din po sa mga bisita na ito, bigay niyo po sila ng protection sa pagbiyahe nila. Ito po ang aming samu at panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pag-aasawa ay itinatag at binanal ng Diyos sa ikaliligaya ng sangkatauhan. Ipinahayag ng Diyos na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa. Itinuro rin niya rito na ang papasok sa kalagayan ito na siyang magmamahal at mag-iibigan, magdadalahan ng kahinaan at karamdaman sa isa't isa. Yamang ang dalawang ito ay nagsidulog upang pag-isahin sa banal na matrimonyo. Kung mayroong sino man nakaharap dito na nakakaalam ng anumang sapat na kadahilanan kung bakit hindi sila maaaring pagpisanin sa kalagayang ito, hinihiling ko sa kanya ngayon na ipagsulit. Meron po ba rito na nakakaalam ng sapat na dahilan para hindi po magpisan sa kasalang ito si Wendell at si Pao? Yung mga Meron po ba? At ihihinto na po natin ang kasalang ito. yung mga tututol. Kung wala, wala po ba? Kung wala, tuloy. Tuloy po natin. Mga
matututo. Aking hinihingit itinatagubilin sa inyong dalawa sa harap ng dakilang Diyos na tagapagsiyasat ng mga puso, na kung sino man sa inyo ang nakatatalos, maski sa inyong dalawa, ang anumang hadlang kung bakit hindi kayo maaaring pag-iisahin ng banal na matrimonyo ay inyong ipahayag ngayon. Sapagkat tiyakin ninyong mabuti na ang lahat ng taong nagsasama ng di ayon sa itinulot ng Diyos, ang kanilang pagsasama ay hindi pagpapalain. Okay naman. Walang dahilan. Okay, tuloy po tayo. Pwede ba tumayo harap ka kay Wendell, tinatanggap mo ba si Pao na maging tunay na asawa ng buong pag-ibig at karangalan, ng buong tungkulin at paglilingkod, ng buong pananampalataya upang mabuhay na kasama niya ayon sa utos ng Diyos? Opo. Pao, tinatanggap mo ba si Wendell na maging tunay na asawa ng buong pag-ibig, karangalan, ng buong tungkulin at paglilingkod at buong pananampalataya upang mabuhay na kasama niya ayon sa utos ng Diyos? Opo. Aking sinasabi sa inyong dalawa, samantalang kayo ay nakatayo sa harapan ng Diyos, na inyong aalalahanin na ang pagmamahalan ay umugat sa Diyos. Ang pagiging matapat lamang ang tanging magagamit sa ikatatag ng isang maligaya at matibay na tahanan. Kung ang mahalagang payo na sinabi ko sa inyo ay inyong gagawin, pakaingatan ng walang dungis at inyong pagsusumakitan, hindi ng kalooban ng Amang sumasalangit, ang inyong buhay ay mapupuspos ng kapayapaan at kaligayahan, at ang tahanan inyong itatayo na pangungunahan ni Kristo ay mananatili matingman sa inyo ang iba't ibang pagsubok, tukso at kahirapan. Tinatawagan ko po ang ring bearer, tagapagdala ng singsing. Ang mga singsing na ito ay panlabas at pisikal na simbolo ng isang espiritual na panloob na nagbubuklod sa dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto, simbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. At ito ay bilog, nagpapahiwating na ang pag-ibig ninyo sa isa't isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ito, tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Binibigay ko sa iyo. Binibigay ko sa iyo. Ang susi na ito. Bilang tanda. Bilang tanda. Bilang tanda. Aking dalisay. Ang aking dalisay. Pag-ibig sa iyo. Pag-ibig sa iyo. Ng pag-ibig sa iyo. Papakasal sa iyo. Papakasal sa iyo. Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak. Ng Anak. Ng Espiritu Santo. Wendell. Binibigay ko sa iyo. Binibigay ko sa iyo. Singsing na ito. Ang singsing na ito. Bilang tanda. Aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Aking dalisay ng pag-ibig sa iyo. Papakasal sa iyo. Magpapasal sa iyo. Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak. Ng Anak. Ng Espiritu Ng Santo. Espiritu Santo. Amen.
Tinatawagan ko po ang Bailey sponsor, ang tagapagdala po ng biyelo. Okay, thank you, Bailey sponsors. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din ito ang bukal na loob sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang. Pansinin po ninyo, yung cover ng belo nakatakip sa ulo ni Pao, tapos si Wendell sa balikat lang. Ito sumisimbolo na si Wendell ang kinikilala ang ulo ng pamilya. Hindi mo pantay sila na nakasaklod din sa ulo ni Wendell. So, pagiging isa. Tinatawagan ko po ang core sponsor. Thank you for the sponsor. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid. Tulad ng isang matibay na 3 pilipit na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailanman bilang mag-asawa. Bakit 3 pilipit? May sinasabi ang Biblia na 3 magpilipit. 3 strand cord is strong, malakas. So, ibig sabihin, dapat hindi mawawala si Jesus. Siya yung pangatlo. Ikaw, din si Jesus. Matibay na lubid. Pansinin niyo, pag hindi kayo nagkasundo na may lalakarin kayo o kayo ng mga bagay dapat pagkasunduan, pag ikaw pupunta sa kaliwa, ikaw pupunta sa kanan, sino masasaktan? Diyan yung function ng cord. Pag kumanan ka, pag kumaliwa siya, sino masasaktan kayo dalawa? Masasaktan kayo. So dapat lagi bago kayo may pupuntahan, pagpapasyahan, nagkakasundo. Punta tayo sa Batangas. Sige. Punta tayo sa Larinere Sira. Sige. Punta tayo sa Kazakhstan. Sige doon. Sige. Nagkasundo eh. Bible there, please. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matatag at matibay na pundasyon ng inyong pagsasama. Naway ito'y maging ilaw ng inyong tahanan, bukal ng kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagsasama.
magtuturo sa aming mga makikinig. Sumasang-ayon naman. Ang coin bearer, please. Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmula sa ating Diyos. Ito ay binibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari nilang dalawa. Yung pag-aari ni Wendell, pag-aari ni Pao. Yung pag-aari ni Pao, pag-aari lang ni Pao. Ay, hindi. Usually, conjugal na tinatawag. Yung pag-aari ni Wendell, pag-aari na rin ni Pao. Yung pag-aari ni Pao, pag-aari na rin ni Wendell. Okay? So, tanggapin ninyo ang simbolo nito, ang pagpapala ng Diyos. Tinatawagan ko pong muli ang Cordy sponsors. Okay, thank you for the sponsors. Sunod po ang very sponsors. Ang susunod na bahagi po ay ang pagtayo ni Wendell at ni Pao para sindihan po yung tinatawag na Unity Candle. Ibig sabihin yan, magpapaalam na sila sa kanilang pagiging dalaga at yung pagkabinata. Kaya pwede. Katulad po na sinabi ko kanina, ang pagsindi po nila ng Unity Candle ay pagpapatunay na magtatatag sila ng iisang pamilya. Pinatay na ni Wendell ang ilaw ng kanyang kandila bilang magpapaalam sa kanyang pagkabinata at ganoon din naman si Pao. Pinatay niya ang ilaw ng kanyang kandila pagpapaalam sa kanyang pagiging pagkadilaga po niya. Sila ay magsasama niya. Pinatawagan ko po ang lahat ng mga ninong at ninang kasama mga parents, ipapanalangin po natin ang mag-asama. Haba ng ano. Lahat po ng ninong at ninang, pati mga magulang, palibutan po natin sila. At iunat po natin ang ating kamay sa kanila. Tayo po ay manalangin. Nandito na po ba lahat ng ninong at ninang? Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansinukob, Panginoon at manunubos, may akda ng pagpapamilya at tagapangalaga ng tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo. Sa araw na ito, ang dalawa naming minamahal na kapatid, na lubos mo rin minamahal, ay
ay nagpasyang tanggapin ang kaloobang pag-aasawa. Hinihiling po namin sa inyo na sila'y pagpalain ninyo. Tulungan niyo po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan po ninyo ang kanilang pamilyang bubuin na isang buwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa inyo lamang lubos na umasa. Tugunin po ninyo ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay pinagpalang pagsasama. Pasasaganain niyo po sila sa lahat ng aspeto ng buhay at kayo ang manatiling sentro ng kanilang relasyon upang maging matatag, malakas at matibay ang kanilang pagsasama. Pagpalain niyo po sila at ingatan. At ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Ninong at Ninang at saka mga magulang. Pwede na po tayong bumuka sa ating upuan. Kaya po tayo, best man, saka bride of honor. Kaya po tayo sa signing of contract. Pwede bang ito? Tapos palit kayo. Pero sila muna ang dalawa. Hindi po na makikita ng ballpen. Dalawang ballpen po. So habang pong bumipirma mga ninong at ninang, kami pong tatlo ay magdadaos ng komunyon. Ay.